Hello! For today's video, ako ay gagawa ng banana and mango cake. Yan, so yan ang ating mga ingredients. Meron tayong flour. Ang lagay ko na flour dyan ay, 1 1/2 cup. And then, yung sugar naman ay 3/4 po. And then, maglalagay tayo ng baking powder. Yan, ang baking powder ay, 1 teaspoon na full. Tapos yan, hahaluin natin. Ayan, i-mix natin. Mano-mano lang tayo guys. Hindi ko na yan, gagamitan ko na siya mamaya ng mixer. I-mix ko lang siya mamaya para maging, ayan naman ay mangga. Ayan, kinudkod na mangga. Tapos, ayun, and ang isunod naman natin ay ang saging. Tapos, ilagay muna natin ang mangga and then ihalo natin dyan sa dry ingredients. Yan, i-mix lang siya. And then, isunod natin yung banana. Banana na dinurog-durog. Kagaya ng mango, kagaya ng banana, ang mango, ay kinudkod rin po yan. Tsaka dyan, inihalo. Ayan, so, nailagay na natin yung ating mangga and then yung ating saging na dinurog din. Yan. Tapos mamaya, i-mixer ko siya. Tapos maglagay tayo ng 1/2 cup ng oil. Yan. And then, i-mix rin natin yan. Ayan. Tapos, ayan naman ay itlog. 6 na itlog. Maliliit lang siya na itlog. Kaya, ginawa akong 6. Ayan, so mix rin natin yan, ihalo-halo. Tapos gagamitan ko siya mamaya ng mixer. Parang siya, hindi siya mixer, parang blender siya, pero yung pahaba na ang ginagawa ay isasaksak lang siya sa kuryente and then itutok mo lang dyan sa mixture ng ating gagawing cake. Ayan, so mamaya pakita ko sa inyo pagka gagawin na natin. Ayan siya. Gumagalaw-galaw dahil nga ako nagvi-video, ako rin yung naghahalo, kaya gumagalaw-galaw siya. Hindi ko siya ginagamitan ng tripod dahil nga nag-video lang ako panakaw kasi ayan, so lalagyan rin natin siya ng vanilla extract para mabango yung ating cake. Hindi ako gumagamit ng tripod kasi yan, kusina to ng amo namin, mamaya maabutan. Ayan, kaya ang ginagawa ko ay video ko siya. Hawak ko ng kamay kaya hindi ko siya maigi mahawakan yung bowl na pinagmimixan ko ng mga mixture ng ating cake. Kaya gumagalaw-galaw. So, mamaya, okay lang yan. Kasi mamaya, ay, ko rin siya mamaya ng machine pang pino nitong mixture ng ating cake na i-bake. Ayan siya. So, nalagyan. Ayan siya. Ito yung sabi ko na machine. Para siyang blender, pero isaksak mo lang yan siya. Itutok mo lang dyan sa mixture ng ating cake. And then, magiging na yan siya. Magiging pino na. Kasi parang siyang blender, pero iba yung blender. Parang mixer. Para siyang mixer, pero ibang klase. Ewan ko anong proper na tawag sa na to, machine. Ayan, so itututo ko lang yan siya and then pipindutin ko yung pang-on. Ayan, so magdahan-dahan lang yan siya pino ng ating mga ingredients dyan na pang cake. Ayan. So, gagawin ko lang yun siya just 5 minutes I think. Pino na yung mixture ng ating cake. So, ayan. Tuloy ko lang ginagawa ako. Tapos hanggang makita ko na medyo pino na yan. Ayan, pino na ang texture. Ayan, so tigilan ko na yan siya. And then, prepare ko na yung paglalagyan kong baking pan ko na na pag-baby ka ng aking mango and banana cake. Yan. So, ito guys yung ating video for today. Yan. So, sana, mostly, pag gumagawa ako ng cake, ginagawa ko mano-mano. Minsan, di ko na siya pinipino ng gantong machine. Pero, ngayon, pinino ko siya para, kasi, to siya mangga, tsaka banana. So, pinuhin natin para
mas okay siya ang result. Kasi minsan pag saging lang talagang hindi ako gumagamit ng gantong machine. Ang ginagawa ko ay mano-mano lang and then diretso na sa oven. So ngayon dahil may mango siya, so pinuhin natin. Ayan, so parang pino na yung texture. Ayan. Ayan, so prepare na natin ang baking pan. So paglalagyan ko na ito, lalagyan ko na siya ng oil kasi wala tayong butter. So oil ang gagawa ko and then spread ko lang to siya, punasan dyan. Ang purpose po ng oil ay para hindi dumikit po yung ating cake dyan sa kanyang baking pan. Ayan, so normally didikit naman talaga siya pero hindi siya yung mag-stick talaga ng husto. Kaya ayan, so binubuhos na natin yung ating mixture ng cake dyan sa baking pan natin. Yan. So, minsan, ang ginagawa ko ay, dinadalawa ko to yung medyo maliit na rectangle na lalagyan. Pero ngayon, isa lang to siya kasi saktong-sakto lang naman siya dyan sa ating baking pan. So, iisang ano ko lang yan, isang baking pan. Ayan. So, ganda ng kulay niya kasi nga, mix siya ng banana and then egg and mango kasi dilaw na dilaw yung mangga kaya so nag-set na tayo ng time para kung ilang minuto yung ilalagay natin para dyan. Actually naglagay ako ng I think 49 yan siya. And then preheat ko pa siya ng 10 minutes, 10 or 9. I-less ko yung 9 and then ayan. So ngayon, tapos na siya ma-preheat. Kaya ilagay na natin yung ating baking pan dyan sa ating oven. Ayan. So, mamaya silip-silipin ko lang yan kung silip-silipin ko lang yan. Once nasala ko na yan, silip-silipin ko lang hanggat siya. Yan. So, after I think mga 20 minutes or 20, ganyan. So, ito na siya guys. Yan tapos lalagyan ko siya ng toppings na Oreo. So, yan, itong Oreo, dinurog-durog ko. Hindi ko naman yan siya inubos, pero lagyan ko lang siya ng unting toppings doon sa taas. Yan, iurong natin palabas yan siya. Tsaka, pataka ng dinurog-durog kong Oreo. So, iba nga, ang granules niya ay malalaki pa. Yan, dapat mas dinurog ko siya ng husto para mas okay. Pero hayaan na lang, okay lang yan ganyan. Yan, so, nilagyan natin yan ng Oreo dyan. Sa itaas ang ating banana and mango cake. Yan, so may Oreo po yan. So, tuloy yung apoy ng ating oven dyan sa baba. Pero, lang yan, inurong ko lang yan ng unti. Tapos, ibabalik rin naman natin. Hindi lang kasi maganda sa cake pag panay natin bukas. Kaya, ayan, so, sinaglitan ko lang yan. Pinatakan dyan ng, sa ibabaw. Kasi, bago pa, kagaya ng kakalagay lang natin ng mixture ng cake natin dyan sa baking pan. Kung lagyan na natin ay ang mangyayari yung Oreo dyan sa taas na pinatak natin ay bababa po siya kasi soft pa. Liquid pa po yung natin mixture ng pancake natin. So inantay muna natin maybe 20 minutes, 25 bago siya inilagay kasi medyo basa pa siya pero na siya pero medyo tumigas na. Hindi pa siya totally pero umalsa na siya at medyo matigas na, naluto ng bandang labas na part ng ating cake. So, hindi na siya babaon, hindi na siya lulubog doon sa loob, sa ilalim, sa baba. Ayan, kaya inantay ko mga 20-25 minutes bago siya inilagay. Medyo basa pa siya, didikit siya, pero hindi siya lulubog doon sa ilalim. Ayan, so after ilang minuto na, yan na siya guys ang ating cake. So, medyo malapit na po yan. Maybe magantay na tayo 15 minutes at okay na po itong cake. Depende kasi yan, pagka ang cake natin ay medyo makapal, medyo marami-rami, of course, it takes a long time naman siya. Ayan, so sinubukan natin. So, medyo, basa pa. May dumidikit pa dun sa stick natin. Actually, ang ginagamit niyan, lalo na pag hindi marami yung ating cake, ang ginagamit niyan toothpick. Pero may stick kami, kaya
medyo niliitan ko lang siya at ayan, so para mas mahaba, ayan, so medyo basa pa, hindi pa siya pwede, mag-wait pa tayo ng mga ilang minuto, check natin ulit mamaya, tusukin natin. Pag wala nang dumikit dyan sa stick natin, ay ibig sabihin ay okay na, luto na po yung cake natin. Mas maganda siyang luto talaga bago ahunin, kasi once na medyo maalanganin, yung cake natin pag tinanggal natin sa ano ay liliit siya, ano siya, babagsak siya pababa. Hindi siya yung kagaya nito na lumubo na tapos liliit pa siya dahil nga hindi siya saktong pagkaluto. Hindi ko alam kung anong tawag diyan. Basta sa lingwahe namin bakya. Sa lingwahe namin tawag ata bakya. Pero pagka sakto ang pagkaluto ng cake natin, once na umalsa na yan siya, hindi na yan siya bababa. Meron siyang ibababa na unti lang kasi normally, syempre, lumamig na, bababa siya ng unti lang, unti. Pero pagka saktong-sakto, unti lang talagang i-ano niyan, medyo mag-iba siya ng ano. Pero pagka mali ang procedure mo, yung cake na ginawa mo ay ano yan siya, parang babagsak pababa kahit na luto na yung cake. Dapat bago siya ahunin, so alanganin pa to dahil nga may dumidikit pa dyan siya sa ano, sa stick. So maya unti, 5 minutes siguro okay na ito. Yan. So ang kulay niya ang ganda kasi nga ano siya, medyo may agaw yellow, brown, ganyan. Kasi nga, ano siya, banana and then mango. Dahil sa mango ay yellow po yung mixture natin. Medyo yellow. Yan, additional with egg. Of course, native ang egg natin kaya magandang kulay. Ayan, so ito na naman after ilang minuto. Yan, so check natin. Parang okay pero hayaan lang natin siya. Pwede nating i-off kung medyo okay na. I-off natin yung apoy and then hayaan lang siya dyan sa oven. After few minutes, saka siya tanggalin at ilabas. Ayan. So, yan ang ating video for today. Yan, banana mango cake. Yan. Sa mga bago sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and comment po. Ayan. And then, para updated kayo sa mga next vlog ko, please hit the, ayan, so, okay na yung cake natin. Wala na siyang dumidikit. Pwede na nating i-off yung apoy. Ayan. Once again, please, para updated kayo sa next vlog ko, ay please don't forget to hit the notification bell. Choose all po para manonotify kayo every time meron po akong upload. Yan. So, yung ating channel po ay mix naman po yan. Meron dyan mga ano lang, daily lives na vlog. Minsan, mostly sa mga vlog ko rin, merong mix yan dyan. Pagka mag-day off kami, yan. So, nag-video ako sa labas. Ayan. So, ina-upload ko rin siya. Pero mostly sa mga vlog ko sa channel ko ay ano po yan. Yan, mga recipe, luto, yan, kain, foods, yan. So, sa mga nanonood ay maraming salamat po. Sana lagi niyong paunuorin ang aking video. So, itong cake na to ay luto na ngayon. Ayan. So, magandang kulay niya kasi nga halo siya mango and banana. And then, may toppings pa siya na Oreo. Ayan. Mega love shout out to all. Ayan. Thank you so much for watching always ng mga video ko. Yung sa mga ano ko dyan. Mga ka-GC yan. Mega love shout out. Thank you so much. And God bless po.